agreement, which we do not even know up to now what it is. Wala pong gentleman's agreement, but there was an agreement in public of there was a policy not to repair the BRP Sierra Madre. That is quite a revelation for me, Mr. Chair. That was not during our administration. It was the previous administration's policy. Yes, Mr. Chair, it was entered into in the administration of Pinoy, but it was maintained by the Duterte administration. Thank you. Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Okay. Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-usapan natin itong mainit na naman na issue sa ating bansang tinubuan mga idol. Ang ginagawang congressional hearing ng ating mga magigiting na congressman ng ating bansang Pilipinas, na kung saan mga idol pinagtutulakan nila at nais nilang pasamain ang reputasyon ng former President Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng nais nilang itanim sa isip ng taong bayan na mayroong pinasok na kasunduan itong ating former President Rodrigo Roa Duterte sa bansang China na tinatawag nilang gentleman agreement. Sa gentleman agreement na yan mga idol, gustong palabasin ng Marcos administration, partikular na itong kanyang mga galamay sa Kongreso at sa Senado, dahil hindi nila matanggap ang former president na hanggang ngayon ay mahal na mahal ng taong bayan. Kaya't gumagawa sila ng paraan upang basagin at durugin ang pamilyang Duterte. So dito mga idol, sa ginawang Congress hearing ay lumabas ang katotohanan at sinampal ang mga taong nagnanais na yurakan ang pangalan ng Duterte dahil sa kanilang pinamumukha, pinangangalandakan sa taong bayan na mayroong pinasok na kasunduan ang nakalipas na administrasyon sa pangunguna ni President Rodrigo Roa Duterte, ang gentleman agreement na kung saan ibig nilang palabasin na pumasok sa isang kasunduan ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng presidente ng China na si Xi Jinping mga idol, na ibig sabihin ito ang sanhi ng ginagawang pambubumba, water cannon ng China, dahil mayroon daw di umano na kasunduan ang Pilipinas at ang China. Kaya't nagagalit ang China dahil may mga parte ng ating exclusive economic zone na inaangkin ng China, at yun daw ang dahilan kung bakit inaangkin ng China ay yung pinasok na tinatawag na gentleman agreement ni former President Rodrigo Roa Duterte mga idol. So dito sa Senate, sa Congress hearing mga idol, parang tanga lang na sinampal sila kaliwat kanan, sinampal sila ng katotohanan kaliwat kanan. Alam mo naman ang mga dating cabinet secretary ni former President Duterte, mamatikas. So ito, pakinggan muna natin mga idol yung parte ng mga pahayag ng mga dating member ng kabinete ni President Rodrigo Roa Duterte, na talagang nagtrabaho, nagsilbi para sa bayan mga idol. Check this out. Claims of
evidence po showing na wala pong gentleman's agreement. Wala, sir. However po, we maintain the position of status quo. Supposedly na wala pong repair. Walang gentleman No agreement. repair whatsoever. But what was agreed upon, what was committed by the former defense secretary, that he will only deliver food and water to. And I think President Duterte was of the position that we respect this first because this is the new one. In the same manner that when President Marcos came into office, he rescinded what was that arrangement all about. Agreement, which we do not even know up to now what it is. Wala pong gentleman's agreement, but there was an agreement in public of there was a policy not to repair the BRP Sierra Madre. That is quite a revelation for me, Mr. Chair. That was not during our administration. It was the previous administration's policy. Yes, Mr. Chair, it was entered into in the administration of Pinoy, but it was maintained by the Duterte administration. What I recall as the response of President Xi Jinping is, if you do that, there will be trouble. That our president has presented the result of the arbitral ruling, and it was again, as we all know, that China did not recognize the arbitral ruling. So that was it. There was no secret agreement. Na pag-deliver lang ng food, water ang dapat na gawin doon sa doon sa Sierra Madre. Tama po ba ito, General Lorenzana? Ay, Attorney Medaldea. Tama po. Sinasabi niyo rin po ba na sinasabi ng China isa sa condition niya bawal mag-repair ng BRP Sierra Madre? Water and food lang po yung pwedeng i-deliver. Sa statement po ng Embassy of China, it seems to be there are two claims of two, not necessarily separate, but they are claiming two regimes or two protocols. The first being the prevention of the repair or maintenance of the BRP Sierra Madre. And one, according to the former ES, he confirmed that there is a claim that we made a commitment to withdraw the BRP Sierra Madre. So we really have to clarify which one's which. Now, Mr. Chair, moving on, I'd like to go back po to the narration of the good former Executive Secretary. Nabanggit po ninyo, sir, na through the Honorable Chairman, na meron pong commitment in 2013. Yun po yung naging basis of status quo. Would the good ES be in a position to elaborate po? I cannot elaborate with particularity on the status. That's what I gathered when the decision came out 12 days after we assumed office. I was just asking around, what's the present status that Ayungin shows? Because I know there was a vessel there. And the information I gathered was that there was a previous commitment that food and water will be allowed to be shipped to the dilapidated vessel since 2013 po. Mr. Chair, yung pag-gather po natin information na ito, is this based on official records from Malacanang or is this recounted by long-time officials there? I got that source from one of the officials before. I cannot recall. It was an off-the-cuff query when the decision was about to come out. Ano ba status dyan? What was it? Thank you, Mr. Chair. So off-the-cuff query po, meaning this is an informal data gathering. But do we, Mr. Chair, maybe ask the DFA if we have any records of any commitment in 2013? But I understand that there was a scrubbing of documents, and I would like to ask Mr. Chair, the DFA mentioned the last hearing yesterday that upon the records wala pong gentleman's agreement. But that would be, I would understand that that was confined to the period of the previous administration and in reference to a secret agreement. But is there any public agreement in 2013 in which the Philippine government committed not to bring food and water to BRP Sierra Madre? Your Honor, I'm not aware of any. Mr. Chair, maybe we request from the DFA to similarly to legal scrubbing to really verify na wala po tayong commitment in 2013. Nawala. Na may commitment or the existence or non-existence of the commitment, Mr. Chair. Mr. Chairman, can we be very specific? Secretary, General Lorenzana. Thank you, Mr. Chairman. Can we be very specific? What was this agreement about? Ano ba talaga yung tumbok ng China? Ano ba yung agreement na yun? Because kasi we are not supposed kung ano yung ibig nila sabihin eh. We agree, Mr. Chair. That's why we actually want to have this meeting because based on the statements and if the DFA could verify, the Chinese embassy would claim. At one point, they are claiming we are supposed to withdraw the BRP Sierra Madre. At another point, I believe they're claiming that we should not repair. And on the part naman po of the previous spokesperson,
I don't recall him, although I'm not in a position to testify, I don't recall him saying that we should withdraw BRP. But he did state that there was a commitment not to bring food and not to bring repair materials. So I agree with the good former secretary, now chairman of the BCDA, that we really have to clarify po ano dito. And the best way to go about it, I suppose, is to really go through the records kung ano po talaga yung commitments that we have, commitments that, well, we can't prove what we don't have, but to really clarify na wala po talaga. We agree, sir. Mr. Chair, so going back na po, if the good former executive secretary could relate to us, I know it was an off-the-cuff query, but may we know po yung details po ng 2013 commitment that he knows of po. You mentioned certain names, personalities. No. That was what I recalled when the decision came out 12 days after we assumed office. I was just asking around because I was not really familiar with the West Philippine Sea situation. We were there for only 12 days. The decision came out 12 days after we assumed office. So I was just asking around what's the exact status of this. And then I read in another column, GMA at ito, as far as I recall, that there was a commitment by then Voltaire Garcia, that Voltaire Gasmin, that he promised the Chinese embassy that he will deliver only food and water to the Marines assigned at the vessel. Mr. Chair, apologies. Back then, hindi pa po, this representation was not aware of the current events. Maybe no, ano po yung position ni Mr. Voltaire Garcia? I think he was the Secretary of Defense during the time of President Aquino, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. So, Alright. So yan mga idol, malinaw na walang gentleman agreement na pinasok ang previous administration ni President Rodrigo Roa Duterte. And according to Secretary Mijaldia, Executive Secretary ng former President Rodrigo Roa Duterte, na mayroon silang sinunod na previous status quo from the previous administration under Noynoy Aquino, and Voltaire Gasmin that time is the Secretary of National Defense. So from that time mga idol, nagkaroon ng tinatawag na format, kumbaga sinunod lang ng newly elected president as a chief architect of foreign policy, yung dati ng existing agreement between the Philippines and Chinese government. So yan, na ibig sabihin, nagkaroon ng agreement entry ng Pilipinas through Defense Secretary Voltaire Gasmin, that time President Noynoy Aquino. Nung umupo ang newly elected President Rodrigo Roa Duterte mga idol, kung ano yung kanilang dinatnan, yun lang ang kanilang pinatupad in order to his demand to Chinese government para equally makapangisda ang China at ang mga Filipino fishermen sa ating West Philippine Sea, that time ay South China Sea. So yan ang maliwanag na usapan mga idol. Lumalabas na parang pinapalabas lang ng administrasyon ni Marcos na ang salarin ay ang previous administration ni Duterte para gibain yung kanyang popularidad mga idol. So ito ang malinaw, sinampal sila ng katotohanan ng pahayag ni Defense Secretary, former Defense Secretary Lorenzana through Secretary Mijaldia and itong
secretary na si former General Esperon. So yan mga idol, magigiting yan na mga naging kalihim, katuwang ng Duterte administration, kung saan naging maayos yung patakbo ng bansang Pilipinas. At ito yung hinihingi ng taong bayan sa ngayon. Dahil sa magandang pinakita at dedikasyon na serbisyo ng Duterte mga idol, na-elect itong Marcos Jr. sa pakikipagtambalan ni Sara Duterte, dahil inaakala ng taong bayan na kung ano yung nagawa ng previous administration na si Duterte, yung mga project na sinimulan niya, yung build program ng gobyernong Duterte, ay ipagpapatuloy ni Marcos Jr. But ngayon, walang nangyari mga idol. Puro panggigipit ang nangyari. Lahat ng malapit sa Duterte, ginigipit ng Marcos dahil sa kanilang ambisyon na manatili sa serbisyo, manatili sa poder, para sa sunod na eleksyon sa 2028 ay tuluyan ng mabasag ang popularity ng anak ng Duterte na si Sara Duterte, which is isa at number 1 sa mga survey na lumalabas bilang pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno na may capacity, na may kapasidad na tumakbo at magpatakbo ng bansang Pilipinas pag dumating ang halalan. So ito ang nakakalungkot mga idol. Bakit ang gobyernong ito ay inuubos yung oras sa mga bagay na hindi naman kailangan? Ginagawa lang nila na palipas oras ang Senado, ang Kongreso, para magpasikat sa taong bayan, sapagkat malapit na naman ang local election at tatakbo yung mga congressman sa kanilang distrito, tatakbo ang ilang senador, re-elected senador, at nagpapapugi sa pwesto mga idol para makita sa telebisyon, makita sa social media, para pagdating ng halalan ay maalala sila ng taong bayan. Yun, kung maganda yung kanilang naging performance, kung sila ba'y naging effective na leader, naging effective na fiscalizer ng gobyerno. Pero kung hindi, goodbye. Kailangan nating ihulog sa kangkungan mga idol. So yan mga idol, yung ating nakita at narinig sa malayang pamamahayag ng ating mga ginagalangan na former member ng gabinete ni President Rodrigo Roa Duterte, na walang tinatawag na gentleman agreement. So ano? Sinampal kayo ng katotohanan, mga sa inyo. Pira lang habol nyo sa bayan. Ang gusto nyo kasi pag-usapan, makita sa telebisyon, makita sa Facebook, pero yung serbisyo na kailangan ng taong bayan, hindi nyo maisip kung paano. Isa lang ang nasa isip ng mga Pilipino ngayon: lahat ng nakaupo sa gobyerno ay mabibilang lang sa kamay ni Juan de la Cruz ang hindi korupto. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat sa mga nanood at nag-like, nag-subscribe sa ating YouTube channel, APC The Vloggers. So sana'y lagi nyong pakinggan at tangkilikin ang ating YouTube channel. Magandang gabi sa ating mga kapwa OFW. Salamat. Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-usapan natin itong mainit na naman na issue sa ating bansang tinubuan mga idol.
ang ginagawang congressional hearing ng ating mga magigiting magigiting na congressman ng ating bansang Pilipinas, na kung saan mga idol tutulakan nila at nais nilang pasamain ang reputasyon ng former President Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan ng nais nilang itanim sa isip ng taong bayan na mayroong pinasok na kasunduan itong ating former President Rodrigo Roa Duterte sa bansang China na tinatawag nilang gentleman agreement. Sa gentleman agreement na yan mga idol, gustong palabasin ng Marcos administration, partikular na itong kanyang mga galamay sa Kongreso at sa Senado, dahil hindi nila matanggap ang former president na hanggang ngayon ay mahal na mahal ng taong bayan. Kaya't gumagawa sila ng paraan upang basagin at durugin ang pamilyang Duterte. So dito mga idol, sa ginawang Congress hearing ay lumabas ang katotohanan at sinampal ang mga taong nagnanais na yurakan ang pangalan ng Duterte dahil sa kanilang pinamumukha, pinangangalandakan sa taong bayan na mayroong pinasok na kasunduan ang nakalipas na administrasyon sa pangunguna ni President Rodrigo Roa Duterte, ang gentleman agreement na kung saan ibig nilang palabasin na pumasok sa isang kasunduan ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng presidente ng China na si Xi Jinping, mga idol, na ibig sabihin ito ang sanhi ng ginagawang pambubumba, water cannon ng China, dahil mayroon daw di umano na kasunduan ang Pilipinas at ang China. Kaya't nagagalit ang China dahil may mga parte ng ating exclusive economic zone na inaangkin ng China, at yun daw ang dahilan kung bakit inaangkin ng China ay yung pinasok na tinatawag na gentleman agreement ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga idol. So dito sa Senate, sa Congress hearing, mga idol, parang tanga lang na sinampal sila. Kaliwat kanan, sinampal sila ng katotohanan, kaliwat kanan. Alam mo naman ang mga dating cabinet secretary ni former President Duterte, mamatikas. So ito, pakinggan muna natin mga idol yung parte ng mga pahayag ng mga dating member ng kabinete ni President Rodrigo Roa Duterte, na talagang nagtrabaho, nagsilbi para sa bayan, mga idol. Check this out. Alright, so yan mga idol, malinaw na walang gentleman agreement na pinasok ang previous administration ni President Rodrigo Roa Duterte. And according to Secretary Mijaldía, Executive Secretary ng former President Rodrigo Roa Duterte, na mayroon silang sinunod na previous status quo from the previous administration under Noynoy Aquino and Volter Gasmin, that time is the Secretary of
Secretary of National Defense. So from that time mga idol, nagkaroon ng tinatawag na format, kumbaga sinunod lang ng newly elected president as a chief architect of foreign policy, yung dati ng existing agreement between the Philippines and Chinese government. So yan, na ibig sabihin, nagkaroon ng agreement entry ng Pilipinas through Defense Secretary Volter Gasmin, that time President Noynoy Aquino. Nung umupo ang newly elected President Rodrigo Roa Duterte mga idol, kung ano yung kanilang dinatnan, yun lang ang kanilang pinatupad in order to his demand to Chinese government para equally makapangisda ang China at ang mga Filipino fishermen sa ating West Philippine Sea, that time ay South China Sea. So yan ang maliwanag na usapan mga idol. Lumalabas na parang pinapalabas lang ng administrasyon ni Marcos na ang salarin ay ang previous administration ni Duterte para gibain yung kanyang popularidad mga idol. So ito ang malinaw, sinampal sila ng katotohanan ng pahayag ni former Defense Secretary Lorenzana through Secretary Mijaldia and itong secretary na si former General Esperon. So yan mga idol, magigiting yan na mga naging kalihim, katuwang ng Duterte administration, kung saan naging maayos yung patakbo ng bansang Pilipinas. At ito yung hinihingi ng taong bayan sa ngayon. Dahil sa magandang pinakita at dedikasyon na serbisyo ng Duterte mga idol, na-elect itong Marcos Jr. sa pakikipagtambalan ni Sara Duterte, dahil inaakala ng taong bayan na kung ano yung nagawa ng previous administration na si Duterte, yung mga project na sinimulan niya, yung build program ng gobyernong Duterte ay ipagpapatuloy ni Marcos Jr. But ngayon, walang nangyari mga idol. Puro panggigipit ang nangyari. Lahat ng malapit sa Duterte, ginigipit ng Marcos dahil sa kanilang ambisyon na manatili sa serbisyo, manatili sa poder, para sa sunod na eleksyon sa 2028 ay tuluyan ng mabasag ang popularity ng anak ng Duterte na si Sara Duterte, which is isa at number 1 sa mga survey na lumalabas bilang pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno na may capacity, na may kapasidad na tumakbo at magpatakbo ng bansang Pilipinas pag dumating ang halalan. So ito ang nakakalungkot mga idol. Bakit ang gobyernong ito ay inuubos yung oras sa mga bagay na hindi naman kailangan? Ginagawa lang nila na palipas oras ang Senado, ang Kongreso, para magpasikat sa taong bayan, sapagkat malapit na naman ang local election at tatakbo yung mga congressman sa kanilang distrito, tatakbo ang ilang senador, re-elected senador,
at nagpapapugi sa pwesto mga idol para makita sa telebisyon, makita sa social media, para pagdating ng halalan ay maalala sila ng taong bayan. Yun, kung maganda yung kanilang naging performance, kung sila ba'y naging effective na leader, naging effective na fiscalizer ng gobyerno, pero kung hindi, goodbye. Kailangan nating ihulog sa kangkungan mga idol. So yan mga idol, yung ating nakita at narinig sa malayang pamamahayag ng ating mga ginagalangan na former member ng gabinete ni President Rodrigo Roa Duterte na walang tinatawag na gentleman agreement. So ano? Sinampal kayo ng katotohanan, mga sa inyo. Pira lang habol nyo sa bayan. Ang gusto nyo kasi pag-usapan, makita sa telebisyon, makita sa Facebook, pero yung serbisyo na kailangan ng taong bayan, hindi nyo maisip kung paano. Isa lang ang nasa isip ng mga Pilipino ngayon. Lahat ng nakaupo sa gobyerno ay mabibilang lang sa kamay ni Juan de la Cruz ang hindi korupto. Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat sa mga nanood at nag-like, nag-subscribe sa ating YouTube channel, APC The Vloggers. So sana'y lagi nyong pakinggan at tangkilikin ang ating YouTube channel. Magandang gabi sa ating mga kapwa OFW. Salamat.